Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay tatlong pares. Mario Barrios kontra Ryan Garcia, Frank Martin kontra Naher Albright, Richardson Hitchin kontra Oscar Duarte. Yan pong mga labanan ang ating tatalakayin na kung saan ang fight schedule ng mga ito February 21, 2026 nagaganapin sa T-Mobile Arena, Las Vegas, United States of America. So, sa mga labanan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawin na comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging liyamado, saan naging lihado itong mga maglalaban. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kalaman para sa atin ng mga boxing fans. At marami rin po kayo makukuha mga basihan na posible makapagbibigay influensya sa inyong magiging desisyon kung sino ang inyong pipiliin o papaboran dito po sa mga maglalaban. Bagamat ang Dong Sports PH ay naghahayag ng prediksyon, mga sir, mga idols, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso pa ako napapasalamat sa inyong lahat. Wala po ang Dong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So simulan na natin itong ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa mga maglalaban, dahil yan po ang ating gagamiting referensya sa comparison natin mamaya. Ang una nating tatalakay na bakbakan ay ang labanan sa pagitan ni Frank Martin at Naher Albright. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada si Naher Albright. 17 wins with 7 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, sa puntusan lang ito natatalo at sa ngayon may edad ito na 30 anyos, height 5 foot and 8 inches. Reach 70.5 inches at orthodox ang original na stance. Knockout ratio 41.18%. Last fight June 7, 2025, nakasagop pa si Kelvin Davis, panalo by majority decision itong si Naher Albright. Karanasan o experience ni Naher Albright, mga idol, nakasagopan ito si Jermaine Ortiz, Keishon Davis at si Carlos Balderas na dating Olympian. Yan po ang mga nakasagupan ni Naher Albright. At sige, siyempre idagdag na rin natin si Kelvin Davis. Dahil itong si Kelvin Davis, inaasahan nyo na mananalo. Oo, pero tinalo ni Naher Albright. Skills ni Naher Albright, all around. Pagka sinasabi dito yung all around, halos lahat ng galaw mayroon. Pressure, defensive, roller, counter puncher style. Siyempre may husay, magaling pagdating sa teknikalan. Mga kalkuladong galawan, husay sa adjustment, may galing sa puntusan, may husay sa opensa at dipinsa. Mga kamay, itong si Naher Albright, marunong gumamit sa distansya gamit ang footwork. At syempre, magalaw talaga na boksingero ito mga idol. May husay sa teknika, sabi ko nga. Durability, may tibay. Kung ating titignan ang uri ng nakatunggali. Pagdating po sa depensa, sabi ko nga, may husay, may galing. So, sa panig naman ni Frank Martin, ito si Frank Martin bilang isang professional boxer, may impresibo kartada ito, 19 wins with 13 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-isang talo, knockout ang kanyang sinapit. Sa ngayon, may edad na 30 anyos, sa height 5 foot and 8 inches, na may reach 68 inches, southpaw stance, knockout ratio 68.42%. Last fight, December 6, 2025, si Rances Bartolimo ang nakatunggali or Bartolimi. Panalo by 4th round knockout itong si Frank Martin. Karanasan o experience nitong si Frank Martin, nakasagupan nito si Romero Dono na ating kababayan, si Artem Harutyunyan, at noong 2024 sinagopa ni Martin ang isang knockout artist na si Tank Davis, na kung saan po mga idol, diyan siya nakatikim ng talo by 8th round knockout, o diyan siya na knockout mga idol sa mga kamay ni Tank Davis. At yun nga, nakarecover na itong si Frank Martin mga idols. Skills, all around boxer din po itong si Frank Martin. Pressure, defensive, roller, counter puncher,
may husay sa opensa depensa. Kumbaga all around boxer, may husay sa teknikalan na labanan, may galing sa puntusan. Taglay nito ang power, timing at accuracy. Durability, ang mayroon na lang sa kanya mga idol ay ang matindi determinasyon, kasi nga na-knockout na ito sa mga kamay ni Tank Davis, na kung saan hindi po basta dahil for the first time kang ma-knockout, pero ang pagbalikwas doon ang mahirap, which is nagawa na nga ni Frank Martin ang pagbalikwas po mga idols. So hindadako na tayo sa ating comparison sa ranking po ng BoxRec Super Lightweight Division. Rank 18 out of 2,687 si Frank Martin. Rank 61 po si Nahir Albright. So malayo ang agwat sa ranking. Ngayon sa boxing scene naman tayo, rank 1 to 15. Si Frank Martin rank 15 sa WBC, rank 7 sa WBA. Si Nahir Albright wala po sa ranking. So ibig sabihin sa rankings lamang si Frank Martin. Pagdating naman tayo, pupunta naman tayo sa physical na appearance dito sa dalawang maglalaban. Umingi po ako ng pamanhin sa inyo mga idols, kasi dito sa lugar namin maulan talaga ngayon, o lalo na dito sa Bicol. Shout out po sa Irusin, Bicol mga idol, at shout out din po sa ating mga kaibigan dyan sa Plaridel, Quezon, kung di ako nagkakamali, doon ako napadaan. Oo. At shout out din sa Pagbilao, na kung saan dinadaanan din natin yan mga idol sa tuwing bumabiyahe tayo. So yun nga, balikan na natin ang topic. Sa edad, pareho na sa prime. Height, magkasintangkad sa 5 foot and 8. Sa reach, 2.5 inches lamang si Albright. Nako, marunong pa naman gumamit sa lisansya itong si Bright. Southpaw kontra Orthodox, so hindi na bago para sa dalawang maglalaban. Pagdating sa knockout ratio, 68.42 ang knockout ratio ni Frank Martin, 41.18% knockout ratio ni Nahir Albright. So lamang sa knockout ratio of power si Frank Martin. Activity proactivo sa experience, 50-50 na ito. Skills, 50-50 din, parehong all around boxer. So dito mga idol, sa ating comparison, lamang sa ranking, lamang sa power si Frank Martin. Oo. Kay Nahir Albright naman, yung reach na kung saan 2.5 inches at marunong gumamit sa lisansya itong si Nahir Albright, at saka yung kanyang skills na kung saan po para sa akin hindi na yan matatawaran. So dito mga idol, 55-45, kasi sa tingin ko magkatalo ito sa puntusan itong dalawang maglalaban. Pero this is boxing, anything can happen. So may mga pangyayari dyan na taliwas sa ating inasahan, na kung saan sinasabi ko na rin dito sa Dong Sports PH. So 55-45 in favor of Frank Martin. Siya po ang may kalamangan dito, na kung saan hindi naman ganun kalayo, dahil sa ranking at power siya nakakalamang to si Frank Martin. Sa ranking. Kasi ang ranking tumutukoy din po yan sa katayuan ng isang boksingero. Pero kung titingnan natin ang galaw nitong si Nahir Albright mga idol, sa tingin ko magpapahirap din to kay Frank Martin. Kumbaga makapagbibigay ng magandang laban ito si Nahir Albright, sabi ko nga. So yamado dito si Frank Martin ng kaunti para sa akin. Isang magandang laban ito na susubok ulit sa kakayahan ni Frank Martin po mga idols. So sa prediction natin, Frank Martin by unanimous decision, majority decision, or decision by si Frank Martin, pabor ako. Kuya Dong Sports, minsan sabang manalo by knockout, technical knockout si Frank Martin. Kung titingnan natin ang kanyang knockout ratio na kung saan umaabot sa 68.42%, consider as power puncher or knockout artist, so posible niyang magawa ang pag-knockout dito kay Nahir Albright later rounds. Kung 12 rounds ito mga idols, 10, 11, 12, yan posible. Pero sa tingin ko, dahil may kakunatan si Nahir Albright, yun nga ang pinakaano ko dito, baka manalo si Martin. Kung manalo man ito, sa decision lang. Pero given ang knockout win, kasi nga kung titingnan din natin ang knockout ratio ni Frank Martin. So sa panig naman ni Nahir Albright, gamit ang kanyang skills, delikado ma-upset itong si Frank Martin by decision din mga idol.
Huerong Sports may sasabang manalo by knockout technical knockout si Nahir Albright. Kung titingnan natin ang kanyang knockout ratio sa 41.18%, pwede rin niya magawa ang in-knockout si Frank Martin. Tandaan natin, this is boxing, anything can happen. Di porket hindi kilala knockout artist ito ay walang kakayang mga knockout, lalo na kung magawa niyang ma-outbox itong si Frank Martin, mga idols. Oo. Pero pinakaano ko dito kay Nahir Albright, baka sa decision ko mananalo ito. Yan po mga idols. So ngayon, dito tayo sa labanan naman ni Mario Barrios at Ryan Garcia. Challenger dito si Ryan Garcia, mga idols. So alamin muna natin ang background ni Ryan Garcia at nang sa ganun makakuha tayo ng mga basihan sa comparison. So Ryan Garcia bilang sa professional boxer, may impresibong kartada sa 24 wins with 20 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pa na tabla. Sa kanya 2 talo, isang beses nakatikim ito ng knockout, technical knockout. At sa record niya wala pang natabla. So may dadapati City Anyos, height 5 foot and 8.5 inches na may reach 70 inches. Orthodox ang stance, ang out ratio 83.33%. Last fight May 2, 2025, Rolando Romero. Talo itong si Ryan Garcia by unanimous decision at na-knockdown si Ryan Garcia sa ikalawang round sa laban kay Romero. Eksperyensya ni Ryan Garcia, dating amateur boxer at ilang beses niyang nakasagupa si Devin Haney. At nakasagupa din naman sila ni Devin Haney sa pro fights na kung saan talo dapat si Haney, mga idol, sa desisyon. Kaso nga lang, hindi tinanggap na Haney yung pagkatalo. Yun ang mahirap doon. So, dito, mga narating ni Ryan Garcia sa pro fights, naging WBC interim sa lightweight division, nakatikim ng unang talo sa kanyang buong mga professional boxing career si Ryan Garcia sa laban niya kay Gervonta Tank Davis by 7th round knockout. At yung laban niya kay Rolando Romero, noon saan, mga idol, doon natin nakikita na itong si Ryan Garcia, pagka tinama ng solido at mapabagsak, nagbabago ang galaw. Yun ang problema doon. Skill si Ryan Garcia, boxer, puncher, pressure, defensive, roller, counter puncher style. At ang pinaka-epektibong suntok ni Ryan Garcia, yung counter lip hook. Magaling sa counter din itong si Ryan Garcia. At saka yung hand speed, power, mayroon. Depensa, average, durability, marunong ma-knockdown pag tinamaan ng solido ang panga, at marunong ma-knockout. So yan ang kay Ryan Garcia. So anong mayroon kay Ryan Garcia? Yung determinasyon na makabangon, makabawi mula sa pagkalugmok o pagkatalo po, mga idols. Yan po ang isang Ryan Garcia. So ang mayroon talaga kay Ryan Garcia, power, hand speed. Yan yun talaga yun. So sa panig naman ni Mario Barrios, bilang sa professional boxer, si Mario Barrios po ay may impresibong kartada, 29 wins with 18 wins coming by way of knockout. May 2 talo at 2 tabla. Sa kanya 2 talo, isang beses nakatikim ng knockout ito. May edad 30 anyos, height 6 foot flat, may reach 71 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 62.07%. Last fight July 19, 2025, nakasagupan niya ang ating pabansang kamao, ang nooy 46 years old na Manny Pacquiao. Nauwi po sa draw ang kanilang laban. Karanasan o eksperyensya ni Mario Barrios, dating WBA regular ito sa super lightweight division, na kung saan, mga idol, doon sa super lightweight division niya natikman ang kaunang pagkatalo sa kanyang laban noong 2021 kay Tank Davis. Talo siya doon. Tapos nag-comeback fight siya noong 2022 na kung saan po, mga idols, nakasagupa naman niya sa welterweight division na ang dating unified world champion Kit one-time Turman. Talo ulit itong si Barrios. Kumbaga parang wala ng pag-asa si Barrios, mga idol, sa sitwasyon na yan. Pero iba talaga ang dugo din itong si Barrios kasi nga marunong makarecover. So nagkaroon siya ng magandang pagkakataon na mapapalaban naman kay Yordenis Ugas. Sino si Yordenis Ugas? Isa lang naman yun sa tumalo sa ating babansang kamao ni Pacman Pacquiao, na kung saan tinalo yan ni Mario Barrios po, mga idol, by decision. Tapos nakasagupa ni Barrios, sila si Andres Maidana, sila si marami siya nakasagupa bago si Manny Pacquiao. So ibig sabihin, naka-recover at sa uri na ng kalaban matitindi. Manny Pacquiao ba man, kahit 46 years old si Pacquiao noon, pero yung pangalan kasi ni Manny Pacquiao po, mga idol, ang isa doon na talagang nagpakilala dito kay Mario Barrios. At sa skills ni Mario Barrios, boxer, puncher din, pressure, defensive, roller, counter puncher style, timing,
heavy-handed of power, accuracy, at may galing din pagdating sa counter itong si Mario Barrios. Depensa, average, durability, ang mayroon kay Barrios, determination. Determinasyon na lang po. Kasi natalo na ito sa pamamagitan ng knockout at natalo din siya sa pamamagitan ng puntusan. O, yan po ang mayroon kay Barrios. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Dito sa box rec mga idol, rank 24 si Mario Barrios out of 2,714. Rank 20 si Ryan Garcia. Ibig sabihin po mga idol dyan, lamang sa ranking si Ryan Garcia dito sa box rec. Ngunit pagdating sa boxing scene, di naman lingid sa ating kaalaman na world champion itong si Mario Barrios. Rank 4 sa WBC ni Barrios itong si Ryan Garcia. So bumawi sa sitwasyon sa laban si Mario Barrios pagdating dito sa titulo na hawak ni Barrios, dahil challenger nga lang itong si Ryan Garcia. So ngayon mga idol, dadako naman tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad. 30 anyos si Barrios, 27 anyos si Ryan Garcia. So parehong nasa prime po itong dalawang maglalaban. Sa height, 3.5 inches ang itinangkad ni Barrios. Sa reach, lamang pa rin si Barrios ng 1 inch. Ngunit pagdating sa knockout ratio, bumawi itong si Ryan Garcia, dahil po ang knockout ratio nitong si Ryan Garcia ay umaabot sa 83.33%. Samantala itong si Mario Barrios may knockout ratio na 62.07%. So ibig sabihin, knockout artist si Ryan Garcia, heavy-handed o power puncher naman itong si Mario Barrios. Ryan Garcia knockout artist, power puncher si Mario Barrios. Excuse me po. Humingi po ulit akong paumanhin kasi napakalakas talaga ng ulan. Nasasapawan yung boses ko. Lalo na nandito ako sa open place. Ano lang po ako dito. Wala kasi akong ibang dako na pag ng vlog mga idols. So yun nga, height reach lamang si Barrios, bumawi sa Ryan Garcia sa knockout ratio. Pero hindi po ganun yan kadali, kasi power puncher si Mario Barrios. May lakas o may bigat din ang mga suntok nitong si Mario Barrios. Activity fight, parehong aktibo. Sa eksperyensya, lamang po si Mario Barrios. Kasi ang pinakamatindi na kalaban pa lamang ni Ryan Garcia, si Gervonta Tank Davis, Rolando Romero. Yan po talaga ang mga matinding na kalaban ni Ryan Garcia. Samantalang si Mario Barrios, nakasagupaan niya si Tank Davis, Keith Thurman, Yordenis Ugas, at ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao. So lamang po talaga sa eksperyensya si Mario Barrios ikumpara kay Ryan Garcia. Ngayon dadako naman tayo sa skills. Parehong boxer puncher. Kay Barrios naman tayo, yung height, reach, power, yun ang kanya panlaban. Yung laki, big guy, kumbaga itong si Mario Barrios. Si Ryan Garcia naman, hand speed, power, yun ang kay Ryan Garcia. Oo. So parehong importante, kasi yung laki mga idol, saman mo pa ng skills, at lalo na itong dalawang maglalaban na hindi naman ganun kagaling kahigpit sa depensa, ay talaga naman. So sino lamado, Kuya Dong Sports? Dito mga idol, palitan lang sila ng advantage at disadvantage. So 50-50 ito mga idols. 50-50. Tandaan natin na maraming nagsasabi na dito sa welterweight division ang pinakamahinang world champion dyan, sabi nila, ay si Mario Barrios. Inyo naman nakikita yon, lalo na noong lumaban itong si Mario Barrios sa ating pambansang kamao na si Sir Manny Pacquiao sa edad na 46 years old. Dapat isi-fight lang ni Barrios si Pacquiao, 46 years old na yun, pero hindi eh. Nakatabla pa nga ang isang pambansang kamao sa kanya. Kaya dito sa labanan na ito, kahit nasabihin nating world champion si Barrios, pero bumawi si Ryan Garcia sa mga rankings. Sa power, ang mayroon kay Barrios, height and disadvantage. Tapos si Ryan Garcia, taglay din ng hands. Kung malaki, matangkad si Mario Barrios, yung hand speed at power ng Ryan Garcia. Kaya mga idol, 50-50 lang to. Ibig sabihin malaki ang sansa din ni Ryan Garcia na dito siya mag world champion.
malaki ang tsansa na dito na talaga siya mag-world champion. So ngayon dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Kasi dito sa laban, 50-50 tayo. So, mga idol, gusto ko si Ryan Garcia sa totoo lang. Oo, pero may nakita kasi ako kay Ryan na medyo na ano ako sa kanya, medyo delikadong. Yung may nakita lang akong, kumbaga, may nakita lang akong kakulangan dito kay Ryan Garcia. Ano ito? Tapang. Kulang sa tapang si Ryan Garcia. Bakit? Kasi nung nag-down siya ni Romero, nagbago ang kanyang galaw. Yun lang ang problema ko para kay Ryan. Na kung saan mga idol, pwede naman siya makapagpatama din kay Romero. Bagsak siya, pwede na niyang counterin din si Romero eh. Mahina rin ang panganon eh. Pero wala eh. Nagbago ang galaw ni Ryan Garcia. Parang natakot. So, how much more? Kalaki-laki nitong si Barrios. At hindi naman to katulad ni ni Rolly Romero. So dito mga idol, dadako tayo sa ating prediction. Mario Barrios ako dyan by decision. Unanimous decision, split decision, majority decision. Kuya Dong Sports, may sansabang manalo si Barrios by technical knockout? Oo. 1-9. Posible niyang mahuli itong si Ryan Garcia sa counter. Oo. So pabor ako kay Barrios, puntusan o knockoutan. Ngayon, dahil pumabor ako kay Barrios, Kuya Dong Sports, may tsansa ba si Ryan Garcia? 50-50 sa ating comparison, ibig sabihin malaki din ang tsansa ni Ryan Garcia dito ngayon na mananalo. Ryan Garcia, by knockout, 1-10. Dahil posibleng magkamali si Barrios dito kay Ryan Garcia. Delikado si Barrios dyan na makounter ni Ryan Garcia. At yung hand speed, liksi nitong kamay ni Ryan Garcia, ang posibleng magdisgrasya kay Barrios sa laban na yan. Ngunit, kung kakayanin ni Barrios ang suntok nitong si Ryan Garcia, bunga ng sa tangkad, sa laki ba naman itong si Barrios, may tsansa pa rin si Ryan Garcia na mananalo sa puntusan gamit ang kanyang hand speed at power na kung saan pwede maging dominante dahil si Mario Barrios ay hindi rin naman ganon kagaling, kahigpit sa depensa. Oo, so yan po mga idol. May tsansa pa rin si Ryan Garcia by decision, unanimous decision, majority decision. Pero kailangan ni Ryan Garcia ang knockout win kung nasa makapahiwa sa panalo. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo kanina, pumabor ako kay Barrios sa decision. Oo. So, kailangan ni Ryan Garcia ang knockout win. Lalo na challenger siya dito mga idols. At sana, itong si Ryan Garcia, pag tinamaan ng solido ni Barrios at kung sakasali ma-knockdown siya, sana hindi magbago yung kanyang galaw. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina pa, ang kailangan ni Ryan Garcia dito ay ang tapang. Tapang ang kailangan. Dahil yan nga ang naanohan ko kay Ryan Garcia kung bakit hindi ko siya pinaburan. Pero hindi ibig sabihin na hindi ko siya pinaburan ay walang sansang manalo itong si Ryan Garcia. Kasi nga, yung lakas at hand speed niyan na posibleng magdisgrasya kay Barrios. Yan po yun mga idols. Oo. So abangan natin, magandang laban to. Matinding laban to para sa mga katulad dito kay Ryan Garcia na kung tutusin, itong si Ryan Garcia po mga idol, although itong si Ryan Garcia ay popular lalo na sa kanyang vlog, popular ito ikumpara kay Mario Barrios, pero ang kanyang karera sa boxing palubog. So ito ang pinakatsansan niya. Ito na yung pinakamagandang sitwasyon para kay Ryan Garcia ang manalo. At maganda sana kung makuha niya may knockout itong si Barrios. Kahit pa paano, makapag ano siya mga idol, makapagyabang na naman ulit. Kumbaga, yung bang tataas na naman ulit ang kanyang confidence. Kasi kung tutuusin, kagagaling niya sa talo. Sa isa pang mahina din ang panga. Oo. Nagkasing laki pa sila, nagkasing tangkad pa. Si Barrios higanti to eh. Kaso lang, hindi rin mahirap patamaan si Barrios kasi nga, hindi naman ganon kahigpit sa depensa. Oo. So, sana manalo si Ryan Garcia. Gusto ko si Ryan Garcia dito sa totoo lang. Pero, nandoon tayo sa hubad na katotohanan na yun nga, pangalan ang mayroon kay Ryan Garcia. Popular talaga itong si Ryan. Yun ang mayroon na lang sa kanya. So, ngayon dadako na tayo kasi naka 25 minutes na tayo dito sa Dong Sports page po mga idol.
at hindi naman tayo naka-live. So, pinaka-minimum natin ang 30 minutes. Kaya, yung ikatlong laban na ating tatalakayin, Richardson Hitchens kontra Oscar Duarte, ay hindi ko na gaanong ipaliwanag, mga idol. Skills sa panig ni Hitchens, height and disadvantage. Kay Duarte naman, power ang mayroon sa kanya. So dito, mga idol, dahil champions Hitchens, kailangan magpakitang gilas ni nitong si Duarte. Oo. So prediction na tayo, hindi ko na kasi dito, mga idol, lemado si Hitchens para sa akin. Oo, ng kaunti. Siguro 60-40 Hitchens. 60-40 Hitchens yan. Hitchens by decision. Hindi man kilala knockout artist ito si Hitchens, pero posible niyang ma-outbox itong si Duarte at pwede mo knockout si Duarte sa round 10. Ngayon ang pinakaano ko, round 10. 1 to 10 kumbaga. Sa panig naman ni Hitchens ni Duarte, kasi this is boxing, anything can happen. Hindi porkit dihado ka, wala kang dyan sa manalo dyan. Knockout ang kailangan niyang gawin. Kasi magaling sa puntusan itong si Hitchens. So, may chance bang makapagpa-knockout si Duarte? Sa kanya knockout ratio na maabot sa 72, consider as a knockout artist, konting pagkakamali lang din ni Hitchens, may kalagyan si Hitchens dyan. Oo, may kalalagyan once na magkamali itong si Hitchens. At as a challenger, kailangan ni Duarte ang magpakitang gilas. So ang the best talaga na gagawin ni Duarte, knockout. At kung di man, yung kanyang knockout ratio na umabot sa 72%, pwede maging dominante, pero hindi po yan ganun kadali, kasi nga mas lamang sa skill si Richardson Hitchens dito kay Duarte. Oo. Malamang. Kaya yan ang dito ngayon. So para sa akin, magandang laban din yan. Oo. Hitchens by decision. At alam naman natin na sports na ito ay boxing, sakitan ito, suntukan ito. May chance manalo si Hitchens din by knockout later rounds once na kuha niyang ma-outbox itong si Duarte. At sa panig ni Duarte, pinaka-chance niyang manalo is knockout win. Kailangan niyang i-knockout itong si Hitchens, pero kasi pagka mawi sa puntusan, tagilid si Duarte dyan. Ngunit hindi ibig sabihin na walang chance din si Duarte na manalo sa puntusan, kasi nga yung power 72% pwedeng maging dominante. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, paulit-ulit lang, na hindi ganun kadali, kasi nga sa skills ni Hitchens na kung saan technical or all around boxer. Pero malay natin, maisahan itong si Hitchens, kasi iba talaga po ang malakas. Kasi pwedeng logi yan sa early rounds, pero makasingit ang isang suntok, pwedeng magbago ang laban at tumapos pa nga sa laban, which is marami nang nangyayari dyan sa ganun. Lalo pag nagkamali si Hitchens dyan, ma-counter, mag-rogi, dapat huwag nang pabayaan o pakawalan pa ni Duarte. Oo, huwag na yung pakawalan pa. Itong nice niya manalo. Kaya kabang-abang na mga labanan po yan, mga idols. Hanggang dito na lamang, ito po Sports PH. God bless po sa ating lahat.